May nagtanong sa akin, isa sa inyo tungkol sa San Juanico. Yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar, malaki rin problema kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng repair and rehab na bilyon-bilyon. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang-repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo, ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. At yun nga, pinag-ugnay ang dalawang lalawigan, dalawang isla, at pinag-abot ang mga tao at mga magsasaka, yung kanilang mga produkto pwede nang ikalakal at ibenta. Biglang napabayaan pala ng todo-todo, ilang taon, mga rine-repair lamang yung mga kalsa-kalsada. Alam naman natin, mas malakas ang racket doon, samantalang ang tulay talagang napakahirap na trabaho. Very specialized bridge engineers ang kinakailangan. Senator? Hindi ko alam kung sino dapat sisihin kasi yung the roads going to San Juanico Bridge entitled the Maharlika Highway, linagyan lang ng titulong San Juanico, hindi naman pala yung tulay. Ayun. Yes? Ma'am Cliff Benson po from Bloomberg. Ma'am, yung move po to de facto dismiss the impeachment complaint, how do you assess po yung support ng mga senators? I have no idea. I have no idea. It's just being mooted as one of the options. Thank you po. Sorry. I cannot enlighten mo. Wala, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kasi pinag-uusapan lang. Oo. Yung tungkol sa San Juanico, babalikan ko lang, sana mabigyan na ng subsidy for the transport cost. Kasi right now, only light vehicles are allowed. Walang bus, walang truck. Kawawa naman yung mga taga-Samar. 3 Samar yan, Northern, Eastern, and Western Samar. Kinakailangan nila ng subsidy ng transport cost for basic commodities. Magroro man lang sana. Mabigyan sila ng konting tulong, agri-products, construction materials, lahat na para. Talaga naman. Wag naman sana tuloy-tuloy yan. At kung aayusin, pwede ba yung mismong tulay na ang ayusin? Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan. At the same time, samahan ang ating mga OFW at kababayan na nagdadalamhati at nasa kulungan pa rin ang ating dating Pangulong PRRD. Kami ay dumaan sa Oman, kung saan yung mga Pilipino ay talagang sabik na makita si VP. Pagkatapos noon, pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At alam naman natin, bawal lahat pumasok, pera lang yung pamilya at saka yung abogado. Kaya nandun lang kami sa labas, masaya naman, pero umiiyak din. Nakakatuwa nga yung aming pagtitipon dahil kakaiba. Grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan. Yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain. Yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan. Galing Hong Kong, Pilipinas. Pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD.
Yes. Anong napag-usapan ninyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman, so what was discussed? Well, first time ko siya ma-meet, kaya meet and greet lang kami at nagkamustahan lang kami doon at sinubaybayan pala niya yung ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pati ang transcript of records natin sa ibang pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at lalo na sa issue at pag-question ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute. At hindi ako makakomento sa iba't iba pang mga plano nila na pinag-usapan, ngunit talagang matindi ang laban ni PRRD at nakabuo na sila ng legal team. Sir, ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. At ito nga mga kababayan, no, meron pong sinabi itong si Senator Amy Marcos patungkol dito sa problema ngayon no, ng San Juanico Bridge. Ayan, sabi ni Senator Marcos mga kababayan ay meron daw siyang nadiskubre patungkol sa problema ngayon sa San Juanico Bridge. Meron daw siyang hawak na report no, from 2018 hanggang 2025 ay nakita niya na ang liit lang daw pala ng budget ang ibinibigay mga kababayan, halos pintura at kaunting rehab lang po daw. Yun mga kababayan na nagkakalaga ng 451 million yung budget na inilagay para sa mismong tulay mga kababayan ng San Juanico Bridge. At akala niya daw na yung 4.7 billion na para sa mga para sana doon sa San Juanico Bridge mga kababayan no, sa rehab ay sa mga kalsada lang daw pala mga kababayan na punta or para sa mga kalsada pala yun na proyekto at na-neglect daw ng todo-todo mga kababayan itong San Juanico at dagdag niya masama ang kanyang loob mga kababayan no, patungkol dito dahil ang San Juanico Bridge ay simbolo ng administrasyon ng kanyang ama na natapos no noong 1973. Ayan yung San Juanico Bridge at napabayaan ng ilang taon at ang nire-repair lang daw pala ang kalsada no at alam niya daw na mas malakas ang racket doon sa mga kalsada, sa proyekto sa mga kalsada, samantalang ang tulay ay mahirap na trabaho mga kababayan no? At nagkakailangan ng engineering talagang or masusing engineering na intervention patungkol dito at wala naman pong binanggit si Senator Amy Marcos kung sino daw dapat ang masisi or sisihin patungkol dito mga kababayan at sana daw mabigyan ng subsidy ang mga tao doon mga kababayan sa Region 8 para sa transport cost mga kababayan. Kawawa naman daw ang mga taga Samar at hindi lang naman na isang probinsya yung Samar no, 3 probinsya po yung Samar at itong Leyte mga kababayan at pati na rin po itong mga biyaheros no from Mindanao mga kababayan na tatawid papuntang Luzon ay dito naman po sila or dito sila dadaan din sa San Juanico Bridge mga kababayan kaya malaking impact itong nangyari ngayon doon mga kababayan no, malaking problema hindi lang sa Region 8 pati na rin po sa buong Pilipinas at matandaan natin na nung nakaraan mga kababayan no, ay nag-privilege speech din po itong si Tingog Party List Jude Asidre patungkol dito sa problema ngayon sa San Juanico at kanya pong sinisi nga dito ang DPWH kasi wala daw abiso mga kababayan na binigay no, ng medyo mahabang panahon at bigla-bigla na lang daw silang binigyan ng konting oras at ayun na sinarado na mga kababayan at or nilimitahan na agad nila mga kababayan ng mga sasakyan na nagtimbang ng 3 tons pataas ay bawal na pong dumaan doon sa San Juanico Bridge. At pati itong si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ay nauna na rin nag-issue mga kababayan no? Or declare ng state of emergency dito sa kanyang lungsod. Apektado nga po sila dito or dahil sa apekto nitong paglimita ng mga
sasakyan na malalaki na hindi na po pwedeng dumaan doon sa San Juanico Bridge, mga kababayan. At nagsalita nga po ito, mga kababayan, si Congressman Richard Gomez din, na dating mayor ng Ormoc, na yearly pala ay meron silang meeting, no? Itong tinatawag na Regional Development Council, so dito sa Region 8. At meron daw report dito, mga kababayan, itong mga taga DPWH kung anong dapat i-repair or pang-maintenance, mga kababayan. At kasama na nga daw dito itong San Juanico Bridge, mga kababayan. Meron daw pong yearly na nire-report at sinasabi sa kanila na kung ano ang dapat aayusin. At hindi lang daw siguro nabigyan ng budget, mga kababayan, o sapat na budget itong DPWH para ayusin yung San Juanico Bridge. At meron daw po yun, mga kababayan, sabi ni Congressman Richard Gomez. At ngayon ay meron naman silang mga contingency plan naman na mga kababayan, no, na ginawa doon. At meron silang mga sinasabi na roro na, mga vessel na dadaong na, mga kababayan. Hindi lang doon sa Tacloban, kundi pati ang balak nilang mag-open ng mga ports, mga kababayan, especially dito sa northern parts of Leyte. So pati si board member or Leyte First District Board Member Wilson Uy ay meron din pong mga statement din patungkol dito sa patungkol dito sa problema ngayon sa San Juanico Bridge, mga kabayan, na kung saan ay tinatayang nasa 300 million hanggang 600 million daw, mga kababayan, ang malulugi doon monthly. Kaya napakalaking pera itong mawawala doon, mga kababayan, dahil dito sa problema ngayon sa San Juanico Bridge. At tinatayang nasa 1 to 2 years pa daw ito bago matapos, mga kababayan, itong pag-retrofit nila ng San Juanico Bridge. At although kailangan din po nila ng isa pa daw bridge, mga kababayan, no? At hindi lang isang bridge kundi dalawa ang mas kailangan, mga kababayan, para sa mas mabilis na unlad ng region, mga kababayan. At hindi lang naman taga doon ang mga dadaan, no? Mga taga Region 8, pati ang taga Mindanao ay doon din dumadaan kung pupunta sila ng Luzon, mga kababayan. At naikwento rin ni Senator Amy Marcos ang kanyang pagpunta doon sa Dahig, Netherlands, mga kababayan, no? Na kung saan nasaksihan niya kung gaano kamahal ng mga Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At pati daw po yung mga among mga Dutch na mga Pinoy doon ay mismong gumastos, mga kababayan, para sa mga t-shirt, para doon sa rally, no, na ginagawa. At nakausap niya din mismo si Attorney Nicholas Kaufman. At sinabi niya ay sinubaybayan pala daw ni Attorney Kaufman itong ginawa niyang Senate hearing, mga kabayan, doon sa illegal na pag-aresto nila kay Pangulong Duterte. Ayan, so ano pong opinion niyo, mga kababayan, dito sa mga statement ni Senadora Amy Marcos? Ayan, mula sa San Juanico Bridge hanggang dito sa impeachment ni VP Sara, at ang dito sa kanyang pagbisita doon sa Dahig, Netherlands. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.